Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision na malapit po sa Tagaytay. Ito pong bagong video presentation natin ay isang residential property. May lot area po ito na 600 square meters. Pero pwede naman pong may option tayo. Kung sakaling hindi naman nyo kaya itong buong 600 square meters, ito pong may bahay ay 300 square meters at ito pong katabing lote naman ay 300 square meters. Punong-puno po yan ng fruit-bearing trees. Kung sakali man po na gusto nyo yung bakanting lote lang, pwede naman po. Ito pong bahay ay 3-story po yan at may floor area na 700 square meters more or less. Tungkol naman po sa dokumento nito, bali 2 titulo po yan. Itong may bahay ay 300 square meters, nakabukod po ang titulo niyan. At yung katabi naman is another 300 square meters na may sarili ring titulo. At buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Dito po sa loob ng subdivision ay kompleto din po ang amenities gaya ng parks and playgrounds, clubhouse, swimming pool, basketball court, restaurant, golf course, at marami pa pong ibang facilities at amenities. Meron din pong 24 hours security. Ito po yung garahe. Nakakasya ang 2 sasakyan. At yung color red naman ng pintuan niya na po ang main door. Yan po yung main gate. At sa dulo po ay may access papunta naman sa setback. Lipat po muna tayo dito sa kabilang side bago tayo pumasok dito sa main door. May ilang mga ornamental plants na rin po sa palibot nitong property. At yan po yung daan papunta naman sa bakanting lote. Mamaya po ikutan natin yan. Ito naman po yung corner side ng bahay na kung saan meron po itong corner glass wall and window. Yan po, tunghayan niyo po, napaganda ng disenyo. Modern design na rin po siya. At sa taas po ay meron pong balkonahe. Nakabakod na rin po ng concrete fence ang buong 600 square meters. Reason for selling, well, may bago na po silang bahay na kung saan mas malaki pa po dito. Bago po dumating dito sa may main door, meron pong glass panel. At nandito na po tayo sa main door. Buhay na buhay po ang kulay. Color red. Double door at welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Napaganda po, napakaliwalas. Ito po yung living area o salas. At fully furnished pala ito. Lahat ng makikita nyong kagamitan ay kasama po, pera po sa personal staff ni owner. Sa dulo po yung corner glass wall and window na nag-serve sa as natural sunlight. Then meron din pong pocket indoor garden. Naka-ceiling cove design, may pin lamps, center lamp, at meron din pong access door na papunta naman sa balkonahe. Yan po yung daan papunta dun sa bakanting lote na kung saan pumwesto tayo kanina. At ito pong balkonahe hanggang sa dulo po yan. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung
living area o salas. May sofa set, center table. At sa dulo man ay yung hagdan na papunta naman sa basement at sa second floor. Ito naman po yung dining area na may dining set at pendant lamp. Open concept lang po, walang partitions, kaya napaka aliwalas. Ito pong ceiling ay naka ceiling panels. Then sa dulo po ay may customized glass window na nag-serves as natural sunlight. At nandito na po tayo sa may formal kitchen. Meron po itong breakfast nook. At dito naman po yung tinutukoy ko na customized glass wall and window. Ito naman po yung pantry na naka soft close hinges at meron pong pull out drawer. Meron din po ditong kitchen countertop with stainless sink and faucet. May kitchen drawer and cabinet. May gas range, range hood, refrigerator. At ito po yung breakfast nook. At katabi lang ang dining area. Dito naman po ay yung daan papunta sa dirty kitchen. Check po natin. Meron po itong kitchen countertop, double stainless sink with faucet, malaking kitchen window, at storage ng kitchen utensils. Ito pong kitchen countertop hanggang sa dulo po yan. Ito naman po yung access door papunta sa likod ng bahay na mayroon pong service area at pugon. Pababa po yan hanggang dun sa may basement. Balik ulit tayo dito sa loob. Yan po yung dirty kitchen. At dito naman po yung formal kitchen na napakalaki po ng espasyo. Kahit ilan po kayong gumalaw dito sa kusina, hindi kayo magbabanggaan dyan at ang laki ng space. Sa may dining area po ay meron din pong glass wall and window. At yan po ulit ang living area o salas. Ito po yung staircase at sa dulo naman yung pintuan mula sa garahe. Ito naman po yung powder room. Meron po itong urinal, water closet, hand wash basin at malaking vanity mirror. Sa dulo po ay may bathroom window at ito'y naka-tile bathroom wall. Meron din pong exhaust fan. Yan po yung garahe. At yung main gate. Naka-tile flooring din po itong main gate. Balik na po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung main door. Diyan tayo pumasok kanina. Then yan po yung indoor na garden at yung living area. Ito po yung staircase. Yan po yung papunta sa basement. Itong pababa. At ito naman papunta sa second floor. Ito po yung naka-wooden staircase, stainless handrail at glass railing. Meron pong malaking staircase window na nag-serve as natural sunlight. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Meron pong wall-mounted na wooden shelf. 3-layer po yan. At ito naman po yung unang kwarto o master bedroom. May bed frame and mattress. May chandelier, tile flooring, customized glass window, may TV rack, at meron din po itong sariling toilet and bath. May couple hand wash basin, vanity mirror, bathroom cabinet. Ito naman po yung walk-in closet
na may full body mirror. At dito naman po yung banyo. Dito po sa kabilang side ay yung shower enclosure. Check po natin itong water closet with bidet. May towel holder, wall-mounted bathroom cabinet, may bathroom window, exhaust fan, at shower enclosure na may overhead shower. Then, from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May towel holder din po. Ito po yung toilet and bath ng master bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Naka-ceiling cove design. Ito pong glass window ay may blinds. Ito naman po yung access door papunta sa balkonahe. Meron rin pong split type aircon. At yan po ang inyong mga magiging kapitbahay. Tunghayan nyo po. Dito naman po ay secured ang inyong pamilya. Meron pong 24 hours roving guards at napaka-stricto po ng security sa main gate. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. More or less. Yan po yung harapan ng bahay. At doon naman sa kabila, yung bakanting lote. Yan po yung glass window ng master bedroom na meron pong blinds. At babalik na po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung aluminum door. At ito na po yung unang kwarto na meron pong walk-in closet at toilet and bath. Labas na po tayo. Balik po ulit tayo dito sa may hagdan. Yan po yung staircase window. At ito naman po yung hallway. Check po natin yung ibang kwarto. Ito po yung second bedroom. Naka-wooden door. At meron din pong bed frame and mattress. Split type aircon. Electric fan. Sliding glass window with blinds. Ceiling cove design with pin lamps. Wooden design ng tile flooring. At meron din po itong sariling toilet and bath. May hand wash basin. Water closet with bidet. Vanity mirror. Tile bathroom wall. Meron din pong walk-in closet. Halos same design nung unang kwarto. At meron din po itong shower enclosure. May bathroom window. Ito po yung shower enclosure. May overhead shower. Hot shower set. At tile bathroom wall. Ito po yung toilet and bath with walk-in closet ng second bedroom o pangalawang kwarto. Malaki po ang espasyo din ito. At labas na po tayo. Balik po ulit tayo dito sa may hallway. Yan po yung master bedroom, family area, at dito naman po yung third bedroom o pangatlong kwarto. Naka-wooden door. Malaki din po ang espasyo. May split type aircon. Sliding glass window with blinds. Ceiling cove design with pin lamps. Split type aircon. Bed frame and mattress with bedside table and lampshade. Meron din po itong walk-in closet at toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, wall-mounted towel holder, tile bathroom wall, shower enclosure,
at overhead shower. Meron din pong hot shower set. Ito po yung toilet and bath ng third bedroom. Yan po, tunghayan nyo po ulit. Wala na po kayong ipapagawa dito. Ito po ay well-maintained. Labas na po tayo. Balik tayo dito sa hallway. Yan po yung mga kwarto dito sa second floor. Malaki ang spasyo. May sariling toilet and bath. Ito naman po yung tinutukoy ko na family area. Na kung sakali man na malaking pamilya kayo, pwede po itong gawing another room. Well, depende po sa inyo kung anong magiging use nyo dito. Yan po yung corner glass wall and window. Meron din po itong access dito sa may maliit na balkonahe na naka-aluminum screen door. Naka-glass railing. Ang laking bagay po nitong mga glass wall and window. May natural sunlight at nakakapaliwalas. Ito po ay pwedeng gawing entertainment room, music room, family room. Gaya na sabi ko, pwede ring another room kung talagang malaking pamilya kayo. At bababa na po tayo. Yan po yung staircase window o glass wall and window. Ang laking bagay po. Kahit pa paano makakatipid sa kuryente. Hindi na kailangan mag-ilaw dito, especially kung araw naman. Okay, bababa na po tayo. At yan po ulit yung ground floor. Nandyan po yung living area. Sa dulo yung balkonahe. At doon naman sa kabilang side yung dining area at kusina. Okay, bababa na po tayo dito sa may basement. Ito pong hagdan ay naka stainless handrail at glass railing. Okay, baba po tayo. Dito po sa bungad ay meron na pong multiple shelves. Kung ano man mga kagamitan pwedeng ilagay dyan. At ito naman po yung understair storage. Na may pintuan yan at may ilaw. Lipat po tayo dito sa kabilang side. Ito po yung magiging living area ng basement. Check natin yung stock room na malapit po ito sa may service area. May multiple shelves at kung may mga abubot kayo, pwede pong ilagay dyan. Yan po yung hallway at dito naman yung likod ng bahay. Yan po yung hagdan papunta dun sa may dirty kitchen. Yan po yung concrete fence. At dito po sa likod ng bahay ay meron pong setback. Pag diniretso mo yan, yan po yung sa dirty kitchen. Yan po yung stock room. At balik po tayo dito sa loob ng basement o man cave. Ito pong isang kwarto na to ay maid's room. Naka-wooden door. Malaki naman po ang espasyo. Pati yung sliding glass window. Maayos ang pintura. At dito naman po sa kabila ay yung banyo na naka-wooden door. At meron din po itong hand wash basin, water closet, at shower. Sa dulo po ay may bathroom window. Ang laki pa po ng espasyo dito. So, pwedeng gawing game room or lagyan ng guest room. Depende po sa inyo kung anong pwede nyong gawin dito sa laki ng espasyo na to.
At yan po ulit yung hagdan. Aakyat po tayo. Habang pinagmamasdan niyo po ito, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa highway, ang distance is 900 meters at ang travel time is 3 minutes. Or walking distance lang po ito mula highway. Kaya kung sakali man po na galing kayong Manila, mag-commute lang kayo, isang sakay lang po yan. Pagbaba nyo ng subdivision, meron pong 900 meters na pwedeng lakarin. Accessible po ito ng public transportation. At mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Nasugbu Beach Resorts, ang distance is 59.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 30 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13.3 kilometers at ang travel time is 22 minutes. Kompleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calax Aguinaldo exit, ang distance is 29.4 kilometers at ang travel time is 50 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 75.1 kilometers at ang travel time is 1 hour and 42 minutes. Okay, dito na po tayo sa mga options na bibigay ni owner. Kung sakali man po na gusto nyo na itong buong property na 300 square meters na may bahay plus another 300 square meters na may vacant lot, ang presyo po niya ay 25 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Yan naman po'y kung sakali man mahilig kayo sa mga fruit-bearing trees, punong-puno na po yan ang fruit-bearing trees. Hindi na po kayo magtatanim. Parang may farm na po kayo sa tabi ng bahay mo na secured area pa. At kung sakali man po na yung bahay lang ang maibigan nyo, 19 million pesos net ang asking price ni owner. 19 million pesos yung bahay lang po. Yung 300 square meters na may bahay. At kung sakali man po na gusto nyong lote lang, ito namang 300 square meters na vacant lot na with fruit-bearing trees ay 6 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. Okay, sa mga nag-skip po ng video, ito pong property ay nasa isang exclusive subdivision na along the highway at kumpleto po ang amenities. Ito pong buong property ay 600 square meters na may dalawang titulo. Ito pong bakanting lote ay 300 square meters at yung may bahay ay 300 square meters. Bali po may option po kayo. Pwede yung may bahay lang at kung sakali man po na kayang-kaya naman ng budget nyo, itong 600 square meters, may 2-story house na may vacant lot with fruit-bearing trees, 25 million pesos. At kung lote lang naman, pwede rin po, 6 million pesos yung 300 square meters na vacant lot. At kung sakali man po na bahay lang with 300 square meters lot, pwede rin po, 19 million pesos. Hopefully, hindi po kayo naguluhan, pero kung sakali man po na interesado kayo, tawag lang po kayo sa akin at paliwanag ko po ulit sa inyo yung mga options ni owner. Pero para sa akin, yung buong property na 600 square meters sa 25 million, fair deal na rin po. Maayos yung bahay, wala kayong papagawa, at meron ka pang maliit na bakanting lote na punong-puno po ng fruit-bearing trees. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399.
May ibang YouTube channel po kami, the Nov9 TV channel, Nov9 TV Listings, Nov9 TV On The Spot, Nov9 TV Updates, at Nov9 TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram.